Nagkilaw nga ako ng seaweeds dito mga beb dahil hindi marunong ang hipag ko, ako na lang ang gumawa. Kasi ang tunay na kusinera, lahat ay kayang gawin at hindi lahat nagagawa ng iba. Charot. 3 putahe nga ang hinanda ko dyan mga beb para sa aming hapunan na sobrang aksayado talaga ng babaeng ito. Kaya mga beb, samahan niyo ako sa aking journey sa pagluluto. Let's go! Of course mga beb, una kong isinalang yung ating manok kasi i-aadobo ko siya. So bali pakukulaan ko na lang siya mga beb at hindi na ako naglagay ng mantika or ng tubig. Adobohin ko na lang kasi mauubos yung oras ko at marami pa akong gagawin mga beb. Nakakaloka. Pagkatapos ko nga maisalang tong manok mga beb ay ginayat-gayat ko na nga yung kamatis dito at sibuyas na panahog natin sa seaweed. Sa totoo lang mga beb, itong seaweeds na to ay ngayon pa lang ako makakakain kasi ang kinakain ko talagang seaweeds mga beb, yung parang may mga bilog-bilog siya na tawagin namin ay seaweeds grapes. Tapos ko nga magayat-gayat yung kamatis sibuyas mga beb ay hinalo ko na nga siya agad sa seaweeds. Tapos nagtimpla na din ako dyan ng mga siling green, siling labuyo. Pero kung ayaw nyo na maanghang mga beb, huwag na kayong maglagay kasi baka pumutok na lang yung almoranas nyo. Kaloka. Ito kasi yung pamamaraan ko ng pagtitimpla mga beb. Naglalagay talaga ako ng betchin, tapos ng konting asin dahil total maalat naman na yung seaweeds. Kunti lang ang nilagay ko dyan mga beb. Tapos naglagay ako ng suka, pampaasim para medyo maluto siya at maging crunchy ang OA. Sa iba kasi mga beb, hindi na sila naglalagay ng suka kasi pag naglagay ng suka at nababad siya, malalata. Ako naglagay talaga ako kasi mas gusto ko yung medyo maasim na para siyang kilawin. Tapos naglagay lang ako ng paminta at ulala, ang sarap mga beb na para bang ako. Charot. At nung tinikman ko siya mga beb, sobrang sarap nga talaga na para bang kinakain mo yung sarili mo. Hindi. Charot. At mga beb, tapos na nga ang ating seaweeds kilawin at perfect yung lasa nga ni. So babalikan naman natin yung ating check-in. Let's go! Sa mga oras na to mga beb, tapos na nga kumulo yung manok at malambot na nga siya. Kaya ang ginawa ko, tinimplahan ko na dito mga beb. Naglalagay nga lang ako ng paminta dyan mga beb, napapatanggal ang lansa. At isinunod ko na nga rin tong asawa mo. Hindi. Pagkatapos niyan mga beb, naglagay nga lang ako ng mga pampalasa dyan at iba't ibang klaseng pampalasa. Pero bahala na kayo, diskarte nyo na ako paano kayo magluto ng adobo. Kasi ganito yung diskarte ko mga beb. Betchin na naman. Charot. Lagay rin pala ako ng 2 kutsarang asukal dyan mga beb, pampabalansi lang para ayoko kasi na masyadong maalat saka masyadong maasim. Mekos-mekos lang natin siya mga beb. Tapos maglagay na rin tayo ng siling green at siling pula. Hindi talaga mababala yung mga beb pag nagluluto talaga ako ng mga ganito. Kasi gusto ko talaga na nagkakaano mga ganito. Kasi gusto ko Charot lang mga beb. Wala kasi ako masabi mga beb kasi syempre sa magluluto ng adobo tayo mga Pilipino, alam naman natin to mga beb, kaya wala na talaga ako masabi. Ang OA, ganda-ganda na naman siya, oh. Gandahan. Charot. Ito pala yung setup ng kusina ko mga beb pa nagluluto ko at nagva-vlog. Sobrang kalat at talagang kalat yung mga ilaw. Man ko narito yung nuluto natin mga beb kasi bala ko nga talaga siyang pakuluan at patuyuin mga beb. Yung nagmamantika pero hindi na talaga kaya mga beb kasi nga kailangan talaga may sabaw para man lang maramdaman ko at dahil marami kami at para magkasya sa amin. At ito na siya mga beb. From this to this. Charot. Hindi pa tayo tapos mga beb dahil after natin masalang itong adobo, isasalang naman natin yung siomay na nabili natin sa ating mga kaibigan. Isang kaibigan, followers, kumare at kumpare at kapitbahay at kachismisan. Charot. Yung big siomay na kanilang tinitinda at binibenta. So support tayo sa business nila. So umorder muna ako ng isang peraso dahil titikman ko nga kung anong lasa nito. Dahil habang nag-aantay nga tayo mga beb na kumulutong ating big siomay, ay kumain nga muna ako nang nakita ko dito sa rep namin. Ewan ko ba? Nakita ko lang ito sa rep namin pero alam ko wala ito sa Cagayan. Sobrang sarap dito mga beb. Ito yung kakanina isa. Charot lang mga beb. Ito talaga yung kakanyo na gusto ko kainin mga beb. Tapos naparami siyang cheese or keso sa ibabaw. Tapos parang nalaglag na. Diyos ko, puro kalandian. Kinain ko pa rin mga beb, inubos ko kahit nalaglag na. Wala namang camera eh. Charot. Dito mga beb, feeling ko luto na yung siomay rito kaya tinanggal ko na rin siya. Hindi ako masyado marunong tumingin yan pero feeling ko malambot naman na siya, luto na yung pagkaganon. So, nilagay ko na siya sa plato mga beb. So, ayun lang mga beb ang ating cooking for today's siomay, seaweeds at adobong manok. Napakadaming putahe ngayong gabi na para bang patay gutom ang atake ng lola nyo. Charot.